Para po sa record, ito yung buong pangalan niyo. Ruby Mendez. Pag sinabi ko ng Jola, ano naaalala niyo? Actually, ang naalala ko doon yung first time. Kasi, nung nagpunta ko doon, kasi dahil sa rally, Menjola Massacre kasi yung time, yung first rally ko. Nung, actually, freshman ako sa UP Los Baños. So, yun. Bakit kayo napasama dito? Nung time na yun, meron akong sinasalihan ng organization. Socio-cultural organization sa UP Los Baños, yung Tulisanes. Noong 1986, pagpasok ng Los Baños, ng UP, yun nga, doon ako naaya, kumbaga. In-encourage ako na sumama sa isang rally. So, wala naman akong karanasan noon, in-orient nila ako. Tapos, sabi ko, sige. Sabi naman nila, safe naman yun. Kasi first rally yun, first big rally, nung time ni Cory, ni Cory government. So, yun. Prior dun sa pagsaling yun, wala kang idea kung ano yung Menjola, ano nangyayari sa ganun mga rally? Meron, pero hindi ko naman napapansin kasi hindi pa ako aware yun. Wala pa akong paki nung before ako na punta ng Los Baños. Pero ano yung general impression mo? Na sa Menjola? Sa Menjola, na pupunta doon. Yung usually pumupunta doon, talagang nagra-rally. Kasi nga, mas malapit daw sa Malacanang. So, kung gusto mo mag-voice out ng mga problema doon. Pero ano yung expectations mo? Anong sinabing pupunta sa Menjola? Ano yung expect mo? Noong una, nakakatakot. Pero syempre, may excitement na rin kasi first time nga. Tapos rally pa. Tapos, with friends naman. So, medyo, sige na nga, try natin. Parang, ano bang dapat kong i-expect? So, inorient naman nila ako na kailangan ganito yung suot mo, yung rubber shoes mo, kailangan ganito yung tali, kasi baka daw magkagulo. Sabi ko, magkakagulo ba? Sabi niya, hindi naman siguro, kasi nga, si Cory naman yan eh. So, sabi ko, sige, i-try lang natin. Pero, para lang, na-anticipate lang, kumbaga. Kung sakali magkagulo, at least, ganun daw yung tali ng sapatos. Meron pang specific. So, itong pagsali mo dito sa rally, parang part ba siya ng isang pagkilos na galing sa Los Baños o grupo lang kayong pumunta sa? Part siya. Kumbaga, madami naman kasing organization doon eh. Tapos part kami nung, ang alam ko, student council yung nagpasimuno eh. Tapos nag-invite ng mga organizations, tapos sumali yung organization na sinasalihan ko nun. So, yun, kasama kami ng malaking grupo din. Paano kaya pumunta ng Manila? Meron kami nirent na mga jeep. Ewan ko ilang jeep yun, basta marami. Kasi may mga kasama pa, aside from kami, mga estudyante, meron pa kaming kasama ng mga farmers daw yan galing sa iba't ibang area sa Laguna. Saan yung galing Los Baños? Saan kayo na dumiretso sa Manila? Menjola na ba kaagad? Hindi sa Manila. Saan ba kami tumigil? Basta may tinigilan kami, hindi ko na matandaan kasi hindi naman ako familiar masyado sa Manila eh. Saan ka galing lang? Bago ka pumasok? Taytay ako eh. So, hindi talaga ako familiar kung ano yung mga sa Manila. So, basta meron kaming tinigilan doon. Tapos sumama na kami doon sa nakita namin yung maraming mga tao. Sumama na kami doon. Ano yung naalala mo doon sa pagtitipo na yun? Pinagtipo na? Basta, ang sinabi lang sa akin, na yung rally na yun, kasi daw, yung sa CARPA, yung Comprehensive Agrarian Reform Program ni COR, medyo, yun daw yung issue, na kaya puro magsasaka yung mga kasama namin. Tapos, ano ba nangyari? Basta nung pagdating namin dun sa lugar, kasi wala na nagsasalita. Wala naman. Oo, parang papunta na agad dun papuntang Menjola na agad. So, minute lang namin yung
sumingit lang kami doon, bale doon sa mga tao. Tapos yun na, nung pagdating namin doon sa, hindi ko alam, Moraita ba yun? Papasok na. Papasok na. Pinaghiwalay kasi di ba may parang sa gitna nun, may island. Oo, may island sa gitna. So, para mapuno daw yung dalawang lanes, hinati. So, yun. Doon kami napunta doon sa may unahan. Pero hindi kayo originally nasa unahan? Hindi. Dapat dito lang kami sa may, kaya lang, hinati nga para daw ipuno na yung dalawang lane. Tapos, meron pa ako nakita na doon sa dalawang lane pa na pag gano'n naman. So, doon kami nag-meet doon sa may gitna na marami ng mga pulis. Habang nagmamarcha kayo, ano yung naaalala ng ginagawa? Yun, mga nag-chant, yung mga slogans, mga ano ba yung mga eh, syempre, may mga estudyante, so may issue din ng mga estudyante. Pero usually, yung naririnig ko nga yung sa magsasaka, yung mga, kalimutan ko na kung ano eksakto yung mga china-chanting. Basta maingay. Tapos kami naman, syempre, mga baguhan, hindi napaparaning pa. Kasi tipong may marami daw mga camera. So medyo tago-tago pa kami ganyan. Dahil? Kasi hindi naman alam ng nanay ko na sumama ako doon. Kaya medyo nakakatakot. Saan ko ba kumapunta sa TV to? Kaya ganyan kami. Kasi hindi na naman ako yung freshman. Halos marami-rami din kami na freshman doon sa line namin. So, pumasok na kayo, nalagay kayo sa harap dahil naghati yung linya. Anong nangyari nung nandun kayo sa... Tapos, nung nandun kami sa harap, parang kasi siksikan So, parang ganyan-ganyan na yung, eto, tao, sa likod mo, tao. Tapos, mga ilang, basta sandali lang nung pagdating namin doon, wala pa yatang ginagawa. Supposedly kasi, parang may program pa. Hinarang na kami ng mga, basta marami ng pulis doon sa harap Tapos, alam ko nandun sila Tadeo yata. Tadeo ba yun? Basta nandun sila sa harap. Malapit sa kinalulugan? Oo, malapit lang kami doon. Siguro mga ilang lines lang Tapos kami na. Tapos maya-maya narinig namin mga putok na. Tapos nung may pumutok na, parang domino effect. Nagkagulo na kami. Biglang bumuhal na ganun Kaya biglang bumuhal yung sa may unahan, parang gumalol. So, sabi sa akin ng body ko, sabi yung paa mo, ganyan mo kasi maiipit. Anong gagawin daw sa... Parang para hindi madaganan nung nasa unahan. So, yun, buti na lang. Pero naipit yung sapatos ko, kaya hinila ko pa, kaya wala akong sapatos. Tapos yung iba talagang walang sapatos, takbuhan na. Sa kung ano na nangyari, nagkagulo-gulo na takbuhan lang kami. Ano yung, kung maaalala mo, ano yung tunog ng habang nangyayari? Basta parang hiyawan, tapos marami pang putok Tapos, nung may nakita kami na minatamaan daw sa amin, yun nga si Bong. Pero hindi ko na siya masyadong nakita kasi nga, hinila na ako ng body ko. Kasi, yung body ko medyo mas bihasa na siya. Tapos ako yung medyo wala pang alam. So, hinila niya ako parang patakas dun sa area. Yun, tumakbo na kami. Tapos, nung nakakita kami ng isang space, parang stairs na mataas. Kasi lahat ng mga stalls, mga store doon, sarado na. Wala kayong mapasukan. Siyempre, parang may humahabol sa amin. So, takbo lang kami. Tapos may nakita kami, dito kayo. Mayroong parang klinik. Stairs na mataas, dun sa dulo may clinic. Tapos yung pinahilamos kami, parang tinago kami dun. Dahil anong nangyayari habang tumatakbo kayo? Kasi ang sakit na sa mukha, meron ng may mga, tear gas. Ang hapdi talaga, as in. Tapos meron pa nga kasi sabi lang magbaon daw ng kalamansi. Para daw sa tear gas. Paano gagamitin yung kalamansi? Pero hindi nga ako ignorant Actually, yung ginawa ko sa kalamansi, kinain ko. Kasi hindi naman na sinabi ko nga pala daw yun para hindi masyadong mahapdi. So, yun nga. Kinain ko kaya pinagtatawa lang after na. Pero nung time hindi naman sila makatawa So, yun. Kaya nung nandun na kami, yun, hilamos kami, ganyan. So, kung lalagyan yung serye yung pangyayari, unang nagkaputukan bago nagpaputok ng tear gas.
halos magkakasabay. Oo, Una may pumutok. oo, hindi ko alam kung una. Basta may pumutok muna, hindi ko alam. Kasi, di ba yung tear gas para din naman pumutok. So, hindi ko na ma-differentiate kung ano. Basta, nung tumatakbo kami, nakaramdam na ako ng mahapdi talaga sa mata, sa mukha, sa balat. Masakit na, kaya nga pinakuha na yung kalamansi doon sa aking backpack. Sa mga, yung papaatras na kayo, may nakita ba kayong mga sugatan na? Meron na, kasi kasi nga, wala akong sapatos, nakahawak lang ako dun sa sapatos ko. Medyo, marami ng basag na salamin, yung salamin na nakalagay dun sa, yun nga yung karatula ng mga movies. O yun yung mga salamin dun, basag-basag na yun. Tapos may mga nakikita na ako hinihila ng mga sugatan, may mga dugo-dugo na sa side. Tapos ako, iniiwasan ko naman yung mga bubo. So, takbo na kami dun sa, wala naman akong bubo. So, napunta kayo dun sa isang clinical, then, bakit kayo pinapasok? Hindi ko nga alam eh. Siguro naawa lang sa amin kasi parang kami mga basag sisiw na ewan. Hindi ko alam, basta may bigla lang humila sa amin, dito kayo. Tapos pumanig kami. Tapos nung nagstay kami doon, hindi matagal eh, sandali lang. Nung feel namin na wala ng gulo, bumaba na kami. Problema, isa namin kasama, walang tsinelas kasi na naipit. So naiwan dun sa street. So sabi niya, naku, walang tsinelas to, paano ba yan? Baka may mga pulis pa doon o militar na makakita na wala siyang tsinelas. Maano kami na kasama kami dun sa rally. So lahat ng mga paraphernalia namin, yung mga tubaw, yung mga kung ano-ano, tinanggal. Tapos, kunya nag-ayos-ayos lang para siguradong hindi mapapagkamala. Tapos, ang sabi nila, punta kami balik kami ng post office. Yun daw ang, reassembly point, parang gano'n. So, yun, dun kami papunta. Sumakay kaming jeep, wala namang pumarang, pero wala talaga siyang tsinelas. Naghanap pa kami ng tsinelas para meron siya. Pero yung isa pa namin kasama, yung sapatos niya, dugo-dugo. May tama ba? Kasi ang sabi, siya daw yung parang kumaraga dun kay Bong kasi siya yung natamaan. So nilagay niya sa ano ba yun? Yung karitel, yung ng fishball. O doon niya nilagay. So medyo nadubuan yung sapatos niya. Pero nung sumakay kami ng jeep, wala naman nangyari. Nakapunta kami ng post office. Pagbaba namin, nakita namin yung mga kasamahan namin. Pero pagkakita namin, yun na naman, meron na naman mga putok. Mga baril na naman, basta ang ingay. Nagkahiwa-hiwalay na naman kami. Tapos, basta napunta na ako ng Intramuros eh. Meron akong, kasi bago pa nga yung pants ko nun. Tumawid ako ng parang kasi ano bang tawag doon? Yung barbed wire. Yung barbed wire. Kumabila kami doon kasi nagmamadali na nga kami. Saan kayo nakaposisyon nito? Hindi ko na matandaan eh. Pero papunta kayo lang itong Hindi, nandun na kami sa post office. Tapos nung pagkakita nga namin dun sa mga kasamahan namin, yun na, nagtakbuhan na naman. Basta napunta ako dun sa may part na may barbed wire. Tapos na yung pants ko, nabutas. Buti, hindi naman na yung skin. Yung pants lang. Tapos yun, takbuhan na kami. Napunta kami ng Intramuros. Tapos, meron na naman yung mahapdi na naman. Sabihin, meron na namang tear gas. So yun, naman kami nakasalubong yata kami ng magbubuko. Tapos yun, nanghingi kami ng yelo kasi mahapdi. Wala na yung kalamansi ko. Naubos na. Na-distribute na eh. So yun. Gano'ng karami kalamansi yun dahil? Konti lang naman. Hindi ko na matandaan. At doon sa kami na sinasabi mo, ilan kayo magkakasama? Yung nagtago sa klinika at pumunta? Siguro mga 4. At mga kasama mo lahat ito sa Los Baños? Pero meron niya, tama. 4 lang kami nun. Kasi nung pumunta kami, 4 lang. Dumami kami nung pumunta kami ng post office. Tapos nagkagulo na naman.
Tapos, nung time na yun, meron kami nakasama, dun sa may Intramurals na parang farmers, kasama din sila sa rally, pero hindi naman sila kilala. Yun nga, tapos, yung isang kasama nga namin na lalaki, yung duguan yung sapatos. Pinatanggalan namin yung sapatos kasi baka na naman, baka may makakita, baka mapahamak pa kami lahat. Tapos, ang sabi niya sa amin, kasi siya lang yung lalaki, ang sabi niya sa amin, binulong niya sa amin, yung daw kasama namin dalawa sa likod, meron daw dala. Sabi ko, anong dala? Siyempre, hindi ko naman alam yun, no? Sabi na meron daw baril. Sabi ko, ba't may baril? Mga NPA daw ni. Sabi ko, mas lalo kaming kinabahan. Kasi, di mo, ano ba yan? Pinopwerso ka na nga, tapos may mga kasama ka pa na may dala. Tapos, parang hindi na yata kami makakaalis dito ng buhay. Parang gano'n. Pero lakad-lakad pa rin kami. Pero, lumalayo-layo kami kasi syempre, sabi na, okay lang yan, hindi naman siguro na tayo gagalaw. Sige lang. Tapos, meron naman daw basta doon kami sa post office pala, doon pala kami sa post office, natatandaan ko na. Sa post office pala kami bumaba. Galing kayo dun sa... Galing Los Baños. Kasi doon uli kami bumalik nung gabi na. Basta nagpalipas kami ng gabi. Oo, nag-ikot-ikot lang kami doon. Ikot lang kami hanggang gumabi. Basta nung gabi na, bumalik kami na Intramuros. Tapos, Intramuros, post office. Tapos nandun yung mga jeep namin, yung mga hinar. Naghintay naman sila. Tapos yun nga, yung medyo nakompleto na. Ang hindi ko lang nakita doon, si Judy. Anong nangyari sa... Hindi ko alam. Siguro nasa ibang sasakyan kasi anong time na yun, kasi malapit sila ron sa Ebong So, medyo hindi ko alam kung ano nangyari. Basta kasama namin dun sa jeep, kami, tapos may mga farmers, may mga duguan, may mga dito yung tama, may dito tama sa ulo. Basta may mga dugo, hindi ko alam kung tama ba ng baril yun, o nauntog, o ano man, kung ano man yun. Basta meron silang mga bandage dyan saka dito. Hindi ko na ilalam kasi syempre parang takot na rin kami. Parang praning kami nung time na. Tapos medyo sa kakatakbo, nakakapagod. So yun, tahimik lang kami sa jeep hanggang makauwi. Hindi nga ako makapaniwala, nakauwi kami. Tapos yun nga, hindi kami makatulog nung gabi. Parang, ano ba yung nangyari? Parang ang bilis sa mga pangyayari. Yun lang. Then, anong nangyari sa mga sunod na araw? May ginawa pa ba or naging issue lang siya ng usapan? Nung kinabukasan, nalaman namin yun nga, na may natamaan sa amin na si Bong Manlulu. Tapos yung nag-gather kami doon sa, ano ba yung hall sa Los Baños? Sa CAS, sa College of Arts and Sciences. Doon, nag-gather kami. Tapos, may mga nagsasalita, yung mga namumuno sa mga organization, mga matatanda na. Sila yung nagsasabi na may tama nga daw si Bong, na critical, ganyan. Ang una pang akala nga namin patay, kasi nga dito yung tama sa mukha, sabi dito daw yung tama sa mukha, lumabas sa tenga. So, ganon. So, tapos, galit na yung mga estudyante kasi daw, unang rally daw, hindi daw nila ina-expect na magiging ganun kadugo. Siyempre, maraming issue. Mga nagkukwento, nagsishare kung ano nangyari dun sa, para i-share dun sa mga hindi nakasama. Saka dun sa mga bystander dun na nakikinig. Nagsalita ka ba dun? Hindi nakikinig lang din ako. Pero ano yung naramdaman mo after mo? Siyempre, galit na galit ka rin. Parang pati kung kasama namin, ganyan. So, nalulungkot din. Siyempre, merong tubuan dun sa aming hanay. Tapos, yun nga. Tapos, ang sabi pa, dapat daw, hindi talaga si Bong yung matatamaan. Dapat daw, isa namin sis. Si Bet. Dapat siya daw yun. Ang ginawa daw ni Bong, pinadapa siya kasi nakakita na siya ng sniper na nakatutok yung baril sa kanya. So, ang sabi, pinadapa niya, siya naman yung binaril. So, dapat hindi talaga intended sa kanya yung bullet. Pero, yun.
Yun na, kasi siya yung marshal namin. May mga marshal kasi sa bawat line. Yun. Then bumalik pa ba sa Mindoro? May pagkilos pa ang ginawa o yun na yung naging Parang hindi mo na, parang for a while, parang yun nga kasi hindi pa namin alam kung anong mangyayari kay Bo. Nandun lang kami sa Las Bañas. Alam ko, hindi pa bumalik. Matagal bago bumalik ulit. Yung natural estudyante rin si Lulu dun sa may bambang ginawa ang universidad. Parang wala akong natandaan eh. Na talaga ito ay parang initiative lang ng mga estudyante. Parang wala akong natandaan na meron siya nang ginawang. Parang kami lang din yung nagsabi sa ibang estudyante. In-inform sila na ganyan yung nangyari. Pero yung ko walang ginawa action ng isang university. Yan ba yung huli mong pagsama sa rally sa Mindoro? Hindi naman yata. Pero hindi ko na matandaan kung kailan ako bumalik eh. Pero alam ko, mayroong times. Kaya lang. Kasi sunod-sunod na yon, pero hindi ko sure kung sa Menjola lang ba. Kasi ang dami rin naging movement dun sa mga rally dun sa Los Baños. Tapos yun nga, mayroon pang sa US Embassy. Ano yung mga naaalala mong mga issue? Yun, yung mga US bases. Tatandaan ko yun kasi 86 yun ba yun? 86. Basta mga ganun din time eh. Na maano din yung issue sa mga US bases. So, pumupunta kami US Embassy. Kahit konti lang kami doon. Yun, nung time naman yun, inorient na yung mga lalaki na yung mga composite team daw. Na kapag medyo may mga, yun nga, may mga militar, pupunta yung mga lalaki doon sa harap, tapos mga babae sa likod. Mga gano'n. So, sila muna yung haharap. Mga tipong gano'n. So, pero kukunti lang kami, naaalala ko nun, pag pumunta kami US Embassy, kunti lang talaga yung mga tao eh. Nagaling sa Los Baños? Or konti talaga yung tao? Kunti lang talaga yung tao. Kami konti, hindi ganun karami. Pag sa mga ganong pagkilos noon at natural may mga pulis militar dun sa harap niyo, hindi ka ba hindi ba pumapasok sa isip mo na baka ganito na naman ang mangyayari na naman yung Oo, tutukan na siyempre meron ng gano'n na fear. Kaya lang, sabi nga nila, kung hindi mo naman i-voice out, wala namang mangyayari. Kasi sino pa yung mag-voice out ng mga problema, yung mga gano'n. Sabi ko. So, after nung mga, yun, yung naalala yung sa basang militar, itong issue ng mga magsasaka noon, nung tumagal na, let's say, 10 taon na nakakaraan, napupunta pa rin ba kayo sa Mindoro? Or bahagi lang yun ng pagkilos niyo bilang estudyante? After UP? After UP? Wala, hindi na yata ako pupunta rin. Nakita ko lang siya uli nung nag-exam ako sa CEU. ng board, nursing board. Pero after that, wala na. Hindi man ako masyadong nagpupunta Manila. Kung nakikita mo minsan may mga kaganapan sa TV na fake sa Mindoro, may epekto pa ba siya sa'yo? Nung una siguro, pero ngayon medyo parang siyempre naiisip ko pa rin yung experience ko nun paminsan-minsan. Pero parang wala, hindi na masyado, hindi na ganun kung i-compare ko before. Ngayon parang wala lang. Sige, rally. Pero dati talaga, yung pag nakakita ko nun, parang nakaka-relate pa. Yan, sige, tama yan. Ganyan pa ako. Pero ngayon medyo, ang dami ko na kasing concerns eh, kaya medyo hindi na siya yung priority. Nung yung nangyari yung sa Mindoro Massacre at natural, ang focus ba nung galit ninyo o resentment ay sa mga militar na gumawa ng actual na tawag na rin? O iniisip mo iba pa? Kasi kung parang maski Cory pa nga yata eh. Kasi syempre parang may sanction naman siya na gawin. Hindi naman siguro sila mag-move ng gano'n kung hindi binigyan ng pahintulot na gano'n yung gawin nila. So parang mas na-focus pa kami yung talagang galit sa kay Cory nung time na yun. Kasi parang pinayagan niya. Doon sa kaibigan yung nabaril sa mata, may kaso bang nabuo na alala niya? Pag-usapan? Walang nangyari. Wala.
Basta, naka-recover naman siya. Sabi naman, okay na siya. Wala naman yatang neurologic defect. Wala naman nakita namin. Tapos wala din ng cast na file. Kasi sa pagkakaalam ko kasi wala naman kami narinig. Pero ang tagal bago namin nakita ulit si Bong. Parang nawala siya for a while. Nandun pa ako, hindi ko pa siya nakita. Mga later na lang. Wala na ako sa inyo. Yun, yung sitwasyon na yun, parang sa kanya walang nangyari sa kabila ng lahat ng binuhos na enerhiya. Anong pakiramdam mo? Anong naiisip mo? Kung gano'n yung sitwasyon? Na gano'n, na wala talagang kwentang ko. Ganun. Na walang pagbabago, kahit di ba, ini-expect natin si Cory nung nag-take over siya, meron na changes, mga magkakaroon ng major changes sa government, pero as it is, wala talaga. At napatunayan yun nung mga pangyayari na yun. Kaya nga naging, kumbaga, hindi na ganun ka-aktibo doon sa mga pagkilos na ito. Nung nawala na ako si tapos nung nagkaroon ako ng anak kasi, syempre, ibang priorities na. Saka hindi rin ako ganun ka-active. Pero kanino mo nakikwento yung karanasan na yun? Sa mga friends, kung ngayon bago. Tapos sa mga, pag minsan sa anak ko. Kasi nakakaintindi, bakit ka sumama doon, mami? Ganyan. Kasi, ganyan. Basta ina-explain ko lang sa kanya. Siyempre yung medyo, hindi naman masyadong grabe. Kasi baka, kung ano namang isipin niya, ginawa ko nung aking kabataan. Medyo lang. Pero itong... Pero hindi ko kinuha si nanay ko. Hindi hanggang ngayon, hindi pa niya alam yun. na nandun ka? Hindi na nandun ako. Bakit may ganong dynamics? Hindi ko nga alam eh. Parang takot pa din ako malaman hanggang ngayon. Pero gusto mo may bahagi doon sa anak mo? Oo. Dahil, in a way, ba ayaw mo siyang mapunta sa ganong sitwasyon doon? As much as possible, sana. Pero kung merong time na, siyempre, rights yun eh. Kung may pagkakataon na kailangan niya ipaglaban, hindi ko naman siya pipigilan. Kasi parang ang sunod kong tanong ay, nagsisi ka ba na pinagdaanan mo yung Hindi video? naman. Grabe yung mga experience yun, pero madami kong natutunan. Medyo hanggang ngayon, dala ko pa nga pag medyo hindi masyadong maganda, parang hindi just yung nangyayari yun. Siyempre kailangan mo i-voice out. Pag sa ngayon, yun na babahagi yung Jola, may mga particular bang pakiramdam na nare-recall mo pa rin ulit? Talagang napifeel ko yun pag yun nga, nagre-relate na ito. Yung time na yun talagang pag kinuwento ko parang napifeel ko ulit yung naramdaman ko nung time na natatakot, nagagalit. Basta halo-halo yung emotions, lalo na nung pagkatapos ng incident. Sa tingin mo, sa ngayon, after ng lahat ng pinagdaanan, may particular bang issue na magdadala sa'yo ulit pabalik sa mundo? Siguro, meron. Depende kung basta kung maaapektuhan na ng grabe ang aming buhay, parang kung life and death na yung pwede akong bumalik doon. Kahit na hinanay ko. Kanina sa pag-uusap natin, parang sinabi mo na yung unang pagsama mo sa Ninjola ay dahil parang bago siya, may sense na may adventure. Ngayon, pag iniisip mo, tama ba yung pakiramdam na yun? Gusto mong mapunta doon kasi adventure. Ngayon, hindi na. Pag iniisip mo. Hindi pala. Hindi pala dapat. Siyempre, nakakatakot. Parang buhay yung nakataya dun. Siyempre, bata daw, masyadong idealistic. So, try everything, kahit ano. So, ngayon, medyo, dahil tumatanda ka na,
medyo nag-iiba na yung pananaw mo sa mga bagay na yun. Na hindi mo pwedeng, lalo na pag may umaasa sa'yo, hindi ka pwedeng basta-basta na lang sumugod sa mga ganyung sitwasyon. Pero sa panahon na yun, nung una kayong pumunta, hindi siya Wala. kasi. Wala akong naisip na sige, kahit ano yung nangyari. Go. And walang-wala sa hinabot ko, nag-gano'n ang sasapitin mo. Oo, wala talaga. Kasi nga, may reassurance sila na, wala, hindi yan walang mangyayari dyan, walang gulo dyan, kasi nga, ano yan, siguro rin naman yun, di ba? Hindi na yan si Marcos, hindi yan. Anong naramdaman sa mga taong nagbigay ng assurance na yun? Mga friends ko pa rin sila. Talagang gano'n, hindi naman din nila in-expect eh. So, lahat naman kami, yun ang in-expect namin. So, wala naman sisihan. Okay lang.